Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Viral nga ngayon sa social media ang kalunos-lunos na sinapit ng isang estudyante na mula sa Nueva Vizcaya. Nakakalungkot dahil ang dalaga na biktima ay hindi lamang basta pinaslang, pero ang kanyang labi ay sinunog pa ng mga sospek. Ganyan nga din ang nakakalungkot na naranasan ng isa pang estudyanteng biktima na mula naman sa Bogor, Indonesia. Sa ating ang storya ngayon, ating alamin ang buong kwento ng dalawang dalaga at sino nga ba ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. February 12, 2026 ng umaga, isang mag-asawa ang naglalakad-lakad sa kakauhian ng Nueva Vizcaya. Kasama nga na mag-asawa ang kanilang mga alagang aso. Maya-maya pa, ang aso nga ay tila may kakaibang na amoy at bigla na lamang tumakbo palayo. Sinundan nga na mag-asawa ang kanilang aso dahil baka mawala ito sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Pero nang huminto na nga ang aso, nagulat na lamang ang mag-asawa nang makita nila ang isang labi. Pero ang mas nakakabigla pa, ang labi nga ay nag-aapoy. Ang mag-asawa ay agad na nagtungo sa kanilang barangay para i-report ang kanilang nadiskubring krimen. Ang staff nga ng barangay ay tumawag naman ng mga bumbero, ambulansya at mga pulis. Nagtungo naman kaagad ang mga tauhan ng Quezon Municipal Police Station sa Cagayan. At pagdating nga nila sa lugar, marami ng mga tao ang nakapalibot sa labi. Inapula nga ng mga bumbero ang labi at dinala ito sa laboratorio para sumailalim sa iba't ibang mga test. Malaking bahagi nga ng katawan ng biktima ay kinainan ng apoy. Subalit hindi na nahirapan pa ang mga pulis na kilalanin ng dalaga dahil sa umiiyak nitong tatay sa kakahuyan. Nang dumating kasi ang pulis, isang lalaki ang walang tigil sa pag-iyak at paghihinagpis habang sinasabi niya nga na anak niya ang nakitang labi. At ay nga sa lalaki, kahit na nasunog at inapoyan ang labi ng kanyang anak, siguradong iyon ang kanyang anak base sa suot nitong pantalon, medyas at sapatos na suot-suot. Ang biktima ngang sinunog ay kinilalang si Eliza Esmeralda, 19 years old. Ang dalaga nga ay tinawag ng kanyang mga kaibigan na Esme at Daday naman ang tawag sa kanya ng kanyang pamilya. August 11, 2026 nang isinila nga si Eliza sa Nueva Vizcaya. Nagmula nga ang dalaga sa isang simpleng pamilya at meron siyang dalawang mga kapatid. Nasawi nga ang ina ni Eliza ng COVID-19 pandemic. At ang pangyayari nga na ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa pamilya ni Eliza. Dagdag dagok naman ngayon sa pamilya ni Esmeralda ang pagkakaroon pa ng colon cancer ng kanyang ama. At sa kabila nga ng pagkakaroon ng sakit, at trabaho pa din ang ama ni Eliza bilang tricycle driver para makapag-aral ang dalaga at dalawa niyang mga kapatid. Batid nga ni Eliza ang hirap ng kanyang ama kaya palagi nitong pinagbubutihan ang kanyang pag-aaral. Si Eliza ay second-year college student na kumukuha ng kursong tourism management student sa Nueva Vizcaya State University. Walang luho, hindi pala barkada at masipag na bata. Ganyan nga ilarawan si Eliza ng kanyang pamilya. Mula nga nang nawala ang kanyang ina, ang lola ni Eliza ang gumagabay sa dalaga. Sa gabi maagang natutulog si Eliza para makasigurado na hindi siya malilate sa kanyang klase. At sa loob nga ng universidad, nakilala naman si Eliza dahil sa kanyang kabaitan at dedikasyon sa kanyang pag-aaral. Ay naman sa mga kaibigan ng dalaga, si Eliza ay may nakakahawang ngiti at maaasahan na kaibigan. Siya ay isang dalagang puno ng mga pag-asa at pangarap sa buhay. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng ito ay naglaho. Agad nga na dumating sa kakahuyan ang soko na nanguna sa pagproseso ng crime scene at sa labi ni Eliza. Agad namang sumailalim ang labi sa DNA test at nakumpirma nga na ang biktima ay kinilalang si Eliza. Hindi naman makapaniwala ang ama ni Eliza na sasapitin iyon ng kanyang anak. Ayon sa tatay ni Eliza na si Frankie, February 10, 2026, sabay silang umalis mag-ama sa kanilang bahay. Si Eliza nga ay papasok na sa universidad habang si Frankie naman ay papunta sa ospital para sa kanyang chemotherapy. Nakita pa umano ni Frankie na sumakay ng isang tricycle ang kanyang anak. Pero nagulat na lamang si Frankie na tumawag ang mga kaklase ni Eliza sa kanya. Sa tawag, tinanong nga si Frankie ng mga dalaga kung bakit hindi pumasok si Eliza. Nagtaka naman si Frankie dahil ang kanyang alam, pumasok ng universidad ang kanyang anak.
Sinubukan namang tawagan ni Frankie ang kanyang anak ngunit hindi na sumagot si Eliza. At nakunan nga din ng panayam ng mga pulis ang mga kaklase ni Eliza. Ayon nga sa mga dalaga, alas 8 na ng umaga nang nakatanggap pa sila ng chat mula sa biktima. Sinabi umano ni Eliza sa kanila na siya ay magpapapotocopy lamang ng kanilang activities sa klase. At nang dumating na nga ang oras para sa kanilang klase, wala naman daw doon si Eliza. Kaya naman hindi nakagawa ng kanilang activity ang mga kaklase ni Eliza dahil dala-dala nga ng dalaga ang kanilang activity paper. Kaya naman nang hindi pumasok ang dalaga, tinawagan nila ang tatay ng biktima. Labis nga nag-alala si Frankie nang nalaman na hindi na nakarating pa sa universidad ang kanyang anak. At ang ibang miyembro nga ng pamilya Esmeralda ay tinext at chinat si Eliza ngunit hindi ito nag-reply ni isang beses. Dumaan nga ang mga oras hanggang sa inabot na nga ng gabi at nasa pinto patingin si Frankie ng kanilang bahay habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang anak. Ngunit ang nakakalungkot, hindi umuwi si Eliza ng kanilang bahay at dito na nanawagan sa social media ang kanyang pamilya. Ipinakalat nga nila sa Facebook ang missing person poster ni Eliza at ang mga impormasyon hinggil sa pagkawala ng dalaga. Agad ngang hinanap si Eliza ng kanyang pamilya subalit bigo silang mahanap ang dalaga. At nang sumunod na araw, ang pagkawala nga ni Eliza ay nireport na ng kanyang pamilya sa mga kapulisan. At 2 araw nga mula nang nawala ang dalaga, natagpuan na lamang si Eliza sa kalunos-lunos niyang kalagayan. Bumuhos nga ang pakikiramay sa pamilya ni Eliza. Nag-post din ng mga mensahe ang kanyang mga kaibigan at mga kaklase. Galit naman ang naramdaman ng mga nagmamahal kay Eliza at wala silang ibang gusto kundi makamit nga ng dalaga ang hustisya. Kinondena naman ng universidad ang brutal na sinapit ni Eliza. At nagpaalala nga sila sa kanilang mga estudyante na magdoble ingat. Agad namang sinimula ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Napag-alaman nga din na mahigit 500 lamang metro ang layo mula sa bahay ni na Eliza at kung saan natagpuan ang kanyang labi. Kaya naman, teorya ng mga pulis, malaki ang posibilidad na ang suspect sa nangyaring krimen ay nakatira din lamang sa kanilang lugar. Ganyan nga din ang pahayag ng mga netizens na sumusubaybay sa kaso na ito. Sa isang interview naman sa lola ni Eliza, sinabi niya na ang naghatid sa kanyang apo ay ang pinsan nitong si Eliza. At ayon nga sa pinsan ng biktima na isang tricycle driver, totoo naman na hinatid niya nga ang biktima sa Solano. Nakausap din ng mga pulis ang isang ginang ng nagpakilalang tiyahin ni Eliza. At ayon nga sa ginang, February 12 ng umaga, nang nag-aasikaso siya sa bahay, nang biglang dumating ang kanyang inaanak na tila hapong-hapo. At may pinakita na isang video. At ang video nga na ipinakita ng kanyang inaanak ay ang video ng kuha ni Eliza na habang siya ay nasusunog. Pero sa puntong ito, wala pang ka-idea-idea ang ginang na ang labi ay ang kanyang pamangkin. Agad namang sumama ang ginang sa kanyang inaanak para tingnan ang nangyayari sa isang kakahuyan. At nakita nga nila doon na nasusunog ang biktima. Sa sobrang tarantanga ng tiyahin ni Eliza, inilipan niya umano ang paa ng biktima para mailigtas ang labi nito mula sa nasusunog na apoy. Kasabay nito, biglang naalala ng tiyahin ni Eliza ang tungkol sa nawawala niyang pamangkin. At dito na niya umano tinawagan ang kanyang pinsan si Frankie at ang ama ng biktimang si Eliza. Duda naman ang mga netizens sa daloy ng mga pangyayari. Palaisipan sa kanila kung naihatid ba talaga ang biktima sa Solano dahil bakit ang labi nito ay natagpuan malapit lamang din sa kanyang bahay. Sinabi pa ng mga netizen na dapat daw imbestigahan ang inaanak ng tiyahin ni Eliza na nakakita sa labi. At ayon nga sa kanila, bakit daw sa tiyahin sinabi ang tungkol sa krimen imbis na sa mga pulis. Isang netizen din ang nagsabi na baka pinagplanuhan ang nangyaring krimen at posibleng kilala din ng biktima ang mga gumawa ng karumal-dumal na masama sa kanya. Sa investigasyon, nagsagawa nga ng backtracking ang mga pulis sa CCTV. Nagtanong-tanong din sila sa mga tao na posibleng witness sa nangyaring krimen. Hanggang sa itinuring na nga na person of interest ang lalaki na kinilalang si Ernie, 33 years old na isang binata, tricycle driver at residente ng barangay Madiangat. February 13, 2026 naman ang sumuko sa mga otoridad si Ernie at inamin niya ang krimen na pinatay niya nga si Eliza. At ayon nga sa tricycle driver,
umaga ng February 10 nang maisakay niya si Eliza. Pero bago tuluyang maihatid ang dalaga sa Solano, sinabi daw ni Ernie kay Eliza na meron lamang silang dadaanan sa kanyang bahay. Pumayag naman umano si Eliza na dumaan muna sa bahay ni Ernie na nasa Malbar Street lamang, Barangay Santa Rosa. Pero nang nasa bahay na sila, pinilit umano ng sospek ang biktima na sumama sa loob ng bahay. At pag-amin nga ng sospek, balak niyang pagsamantalahan ang biktima pero nanlaban umano si Eliza. Sa kaparehong bahay, tinapos nga ng sospek ang buhay ng biktima. Pero ang tanong nga ng lahat, bakit kaya inapoyan pa ni Ernie ang labi ni Eliza kung hindi naman siya nagtagumpay sa pananamantala sa biktima? Pagkatapos niya ngang mapatay ang biktima, ginamit ni Ernie ang isang itim na Mitsubishi Adventure para ibiyahe ang labi ni Eliza mula sa Barangay Santa Rosa papuntang Barangay Madiangat kung saan natagpuan nga ang labi ng biktima. Gamit nga ang search warrant, pinasok ng mga pulis ang nasabing bahay, kung saan sinasabi nga ng sospek na doon niya pinaslang si Eliza. Sa loob ng bahay, nangalap nga ng mga ebidensya ang mga otoridad na gagamitin nila sa kanilang pag-iimbestiga at sa isasampang kaso sa sospek. At ay nga sa investigasyon, si Ernie ay caretaker lamang ng nasabing bahay at hindi niya pagmamay-ari ang bahay. Binigyan linaw din ng mga pulis na ang may-ari ng bahay ay walang kinalaman sa nangyaring krimen. Ito ay dahil pinatakte nga ng bashing at fake news sa social media ang lalaking totoong may-ari ng bahay. Umalat nga ang interview ng lalaking may-ari ng bahay at iginit niya na wala siyang kinalaman sa pagpatay sa biktimang si Eliza. Taliwas umano ito sa mga ipinapakalat sa social media. At ang suspect ay kinuha lamang nila ng nakarang taon bilang caretaker sa nasabing bahay. Kung paano ko nakapasok yung suspect dito sa kung so caretaker nga siya, so meron siyang sariling susi. Siya kasi naglilinis minsan siya. Gano'n po kadalas siya naglilinis? Yan ang hindi ko lang sabi. Kasi ang may pan po yan, yung kasama ko. And then, ano po sir, anong naging reaction nyo nalaman nyo may pinatay? May... Ay, nagulat po ako sa, na-stress po ako. Kaya pati na ako, nadamay ko ngayon. Sana po huwag nilang ipakalat na po kasi misinformation po naman yung dinakalat po nila. Kaya po nandito yung mga polis para pagtulungan po sa kanila. Maliwanagan. Maliwanagan po yung kaso ni yung naman sa estudyante po. So, Sa itim nga na adventure, natagpuan naman ng mga pulis ang bakas ng dugo at mga buhok na pinaniniwalang pagmamay-ari ng biktimang si Eliza. Nagulat naman ang lahat nang sabihin ni Ernie na hindi siya nag-iisa nang ginawa niya ang krimen. At ay nga kay Ernie, mayroon pa siyang 2 kasabwat sa nagawa niyang pagpatay kay Eliza. Base nga sa mga ulat, ang isang suspect ay kapitbahay ng biktima habang ang isa pa ay kamag-anak umano ni Eliza. Sinabi naman ng mga otoridad na iimbestigahan nila ang mga sinabi ni Ernie na kanya umanong mga kasabwat nang ginawa niya ang krimen. At February 16 nang sinampa na si Ernie ng kasong murder at siya ay kinulong. At ay nga sa PNP Provincial Director ng Nueva Vizcaya, maituturing na solved na ang kaso matapos masampahan ng kasong murder ang suspect. At para naman sa pamilya ni Eliza, hindi pa tapos ang lahat hanggat hindi pa nahahatulan si Ernie. Hindi sila titigil hanggat hindi pa nananagot sa batas ang taong tumapos sa buhay ng mabuti at matalinong dalagang si Eliza. At para nga sa ating pangalawang storya, kilalanin natin ang dalaga na si Andriana Yubela Noven, 18 years old na mas kilala bilang Lia na mula naman Indonesia. November 30, 2000 nang isinilang si Lia at siya ay panganay sa kanilang magkakapatid. Masipag, creative at masayahin. Ganyan ilarawan si Lia ng kanyang pamilya. Kumukuha nga ng kursong fashion design si Lia sa SMK, Barangay Sangian sa Bogor, isang vocational high school. Nanirahan nga si Lia sa isang boarding house, malayo sa kanyang pamilya. Pero ang pagiging mag-isa sa boarding house ang naging dahilan kaya siya nakapag-focus sa kanyang pag-aaral. Kilala sa kanyang eskwelahan si Lia dahil sa pagiging palakaibigan nito at mabait. At balang araw nga, pangarap ni Lia na maging isang sikat na fashion designer at makapunta sa ibang bansa para sa sikat na fashion shows. Subalit walang mag-aakala na sa isang iglap, ang mithiin nga ni Lia ay magtatapos sa karumal-dumal na krimen. January 8, 2019, isang simpleng araw at pasok sa eskwelahan.
Subalit si Leah ay may lagnat na mga panahon na ito. Ngunit kahit na may sakit, pinili pa rin ng dalaga na pumasok sa eskwelahan dahil ayaw niyang nahuhuli sa kanyang mga klase. At bandang 3:30 ng hapon, nang natapos nga ang klase ng dalaga at lumabas na ang mga estudyante sa eskwelahan, kabilang na si Leah. Tulad nga ng nakagawian, naglakad-lakad si Leah sa isang eskinita na araw-araw naman niyang dinadaanan pag-uwi. At para nga kay Leah, wala namang kakaiba ng araw na ito. At tulad nga ng dati, mag-isa lamang naglalakad noon ang dalaga at napakadalang nga na meron siyang makasabay sa eskinita. Ngunit ang hindi nga alam ni Leah, isang lalaki na pala ang nag-aantay sa kanya sa isang eskinita. Maya-maya pa, nagulat na nga laman si Leah nang harangin siya ng isang lalaki. Bigla na lamang sinaksak ng lalaki ang dalaga ng napakaraming beses at nagresulta ito sa pagtumba ni Leah. Binuhusan din ng lalaki ng kemikal si Leah at nagsindi ng apoy. Matapos iyon, mabilis na naglakad palabas ng eskinita ang lalaki na tila ba walang nangyari. At makalipas nga ang 30 minuto, isang tindero ang napadaan sa nasabing eskinita at nakita ang nagbabagang apoy. Nagtaka siya kung saan nanggagaling apoy kaya agad niyang nilapitan ito. Laking gulat naman ang tindero nang makita na isang estudyante ang nasusunog sa lugar. Dali-dali siyang tumawag ng ambulansya at bumbero. Subalit pagdating nga ng bumbero at ambulansya, huli na ang lahat dahil si Leah ay binawian na ng buhay. Gulat na gulat nga ang komunidad sa nangyari at sinabing ngayon lamang na may nangyaring ganong krimen sa kanilang lugar. Wala namang sinayang na oras ang mga pulis. Natagpuan nga nila sa hindi kalayuan ang matalim na ginamit sa pagpatay kay Leah pero wala man lang itong kahit isang DNA na makapag-a-identify kung sino ang suspect sa nangyaring krimen. Isang tela din ang natagpuan nito sa dulo ng eskinita. Subalit tulad ng patalim, wala itong kahit anong bakas na magtuturo sa suspect. Hindi din pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil hindi naman kinuha ng suspect ang bag ng biktima. Agad nga nagtungo ang mga pulis sa boarding house ni Leah para suriin ang mga gamit nito. Kinausap din ng mga pulis ang mga kaklase, guro at gwardya sa paaralan ng biktima. Subalit sa kabila ng lahat ng effort ng mga kapulisan, wala silang nakuhang impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Sunod namang naghanap ng CCTV ang mga pulis at ang isa pang kamera ay nakitang nakatutok mismo sa eskinita. Sa CCTV, nakunan nga ang isang lalaki na pinaniniwala ang suspect sa nangyaring krimen. Ang lalaki nga ay bata pa at may edad na 18 hanggang 21 years old. Nakasuot ito ng blue at black stripe na damit at itim na pantalon. Makikita din sa video na tila kinakabahan ang lalaki at palakad lamang ito ng eskinita bago dumating si Leah. Ngunit dahil napakalabo ng video, hindi na nalaman pa ang pagkakilala ng lalaking ito. Ibinigay din ng Indonesia ang CCTV na ito sa FBI para kanila itong i-enhance, ngunit bigo ang FBI dahil masyado ring malabo ang video. Naghanap pa nga ng ibang CCTV ang mga pulis sa lugar pero ni isa sa mga ito ay walang nakahagip sa lalaki na umalis o kung saan direksyon ito nagtungo. At makalipas nga ang ilang buwan, isang kopya ng CCTV ang lumabas pero sa pagkakataon na ito, mas malinaw na ito. Ginamit nga ng mga pulis ang lahat ng kanilang facial recognition softwares para makilala ang nasabing lalaki pero walang nagmatch kung sino ito. Tulad nga dito sa ating bansa, ang Indonesia ay meron ding national ID na naglalaman ng lahat ng data ng isang tao. Ang kaibahan lamang, makakakuha ang isang Indonesia ng NIK kung siya ay 17 years old pataas o siya ay kung ikakasal na. Ibig sabihin lamang nito, posibleng mas bata sa 17 years old ang lalaking nakunan sa CCTV dahil wala pa siyang datos sa kanilang system. Ayon naman sa isang security guard, naalala niyang napansin niya ang kaparehong lalaki sa boarding house ni Leah. Nilapitan ito ng security guard para tanungin kung ano ang kailangan ng lalaki sa lugar. Pero ngumiti lamang daw sa gwardya ang binata at dali-daling umalis. Ang unang ngang pinaghinalaan ng mga pulis ay ang dating kasintahan ni Leah na tawagin na lang nating Jeff at ang sinasabing pumaslang nga sa dati niyang kasintahan. Ang mga netizens na sumusubaybay sa kaso ay sinabing kamukhang kamukha umano ni Jeff ang lalaking nakunan sa CCTV. Humarap naman sa publiko si Jeff at iginiit na siya ay inosente at hindi siya ang pumaslang kay Leah.
At ay nga kay Jeff, puro fake news lamang umano ang nagpo-post sa social media na nagsasabing siya ang responsable sa nangyaring krimen. Dagdag pa ng binata, siya ay nasa bundong simula pa ng January 3. At sa investigasyon nga napatunayan na nasa bando nga si Jeff na nangyari ang krimen. Wala din silang nakuhang ebidensya laban kay Jeff dahil matagal na palang hiwalay ang dating magkasintahan at maayos naman ang hiwalayan nila ni Leah. Kinausap din ng mga otoridad ang lalaki na kamukha ng taong nakunan sa CCTV, subalit wala sa mga ito ang hinahanap na sospek. Masakit nga para sa pamilya ni Leah na dumaan ang mga araw subalit hindi pa din nalulutas ang pagkamatay ng dalaga. At ang misteryo pa nga sa kaso ay ang pag-hack sa cellphone ng pamilya ni Leah. At nagulat nga ang lahat nang na-delete ang lahat ng picture ni Leah sa mga cellphone nito. Maging ang cellphone at laptop nga ng biktima ay nahack. Na-delete din lahat ng conversation ni Leah sa kanyang pamilya, mga kaibigan at kanyang mga kaklase. Hanggang sa nakatanggap na nga ng banta sa kanilang buhay ang pamilya ni Leah. At ay nga sa mga pagbabanta, may mangyayari ulit na masama kung hindi nila ititigil ang pagpapalaganap ng kwento ng biktima. At dapat na umanong itigil ng pamilya ni Leah ang pag-iimbestiga sa kanyang pagkamatay. At para nga sa pamilya ni Leah, pakiramdam nila sa tuwing sinusubukan nilang maghanap ng hustisya, mayroong pumipigil para sila ay patahimikin. Lumipas nga ang ilang taon subalit wala pa ding update sa kaso na ito. At taong 2023 nang binalikan nga ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen pero bigo pa din silang matukoy ang sospek. Kaya nga ang tanong ng lahat, nakuna naman ng CCTV ang lalaking pumaslang kay Leah pero bakit tila naglaho ito na parang bula kahit maliwanag pa noon. At January 8, 2026 nang ipinagdiwa nga ng pamilya ni Leah ang 7 taong pagkamatay ng dalaga. At ang nakakalungkot, magpahanggang ngayon ay napakarami pa ding tanong ng kanyang pamilya sa kanyang sinapit. Umaasa pa din sila na balang araw ang lahat ng kanilang tanong ay masasagot at makakamit ni Leah ang katahimikan at hustisyang nararapat sa kanya at hilinga nila mahuli na ang sospek na pumaslang sa kanya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!